Hindi ko kaila sa inyo na natapos na ang Synod on Synodalidad. Itong nakaraang mga buwan, kung tutusin ay October, hanggang November ata yung kanilang Synod. At isa ko sa mga pinag-usapan at tutusin, matagal nang pinag-uusapan, ay ang tinatawag na women ordination. Kung pwede ba maging pari ang mga babae, pagkakataon. Well, yun po ay parang lumalabas hanggang ngayon ay pinag-aaralan. Binibigyan ng theological foundation, doon pa hinahanap. Pero kaya lamang sumulpot yun, isa sa mga dahilan kung bakit sumulpot yun, hindi lamang ko yung gender equality, ngunit itong problema ng maraming anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Yun yung isang palaging paanyaya natin. Kaya pagkakataon ay patuloy na nananalangin na nawa ay magkaroon ng mga magpapari mula mismo sa parokya ito. Pagka siguro po mga 25 years na na wala mismo pari mula sa parokya ito. Sa buong Laguna, ang may maraming nagpapari ay Luciana at Paite. Yun ang may maraming ibibigay na pari sa kasalukuyan ay pagkakataon na nawa po ay itulog natin. Kung sana man lamang ay at least may kung bahagi yun ang masustain natin na kung kahit na sana every 5 years ay sana ay may continuous na pumapasok pagkakataon, may bago pa yung maging pari, 10 to 12 years pa. Pagkalagay lang natin ang 8 years na lang, depende kung college siya papasok. At depende na rin kung siya ay nakatatapos. Hindi naman lahat ng pumasok ay nakatatapos. Pero yun, inutulog natin at palagi natin ipinapanalangin. Yun ay samahan niyo ako na manalangin sapagkat hindi lamang sa pagtugon sa paanyaya na ipinamanig ng buong kapal na ito ay kung tawagin po natin ay kabuuan ng pagbibigay ng sarili para sa misyon na nais na ipagkaloob ng Diyos. Pwede tayong maglingkod sa simbahan bilang mga organisasyon pang-simbahan, pero kapag kayo ay pumasok sa buhay konsagrado, ay talagang ibibigay nyo yung inyong buong sarili. Yun naman yung makita ko natin. Isang paanyaya na kung saan ay sabi nga natin, yun ay tanda ng malalim na pagkilala sa kagandahang loob ng Diyos. At bilang pagtugon na alin tayo ay tunay na tinatawagan ng Diyos na makapaglingkod sa Kanyang harapan at bahagi yun na kung saan ay alin mapalago natin ang paghahari ng Diyos sa daigdig na ito. Hindi lang para sa sariling kapakanan, ngunit para sa kapakanan
ng simbahan. Kasi doon lamang lalago ang simbahan. Bagaman sinabi ko sa inyo na kapag may nagpaparing sa gitna natin, yun ay tanda ng paglago ng ating pagkilala sa ating pananampalataya. At the same time din, yun ay maliwanag na tanda ng paglago ng simbahan. Kasi kapag nawala na ng pari, paano natin matatagtag ang mga sakramento na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin? Kaya napakaalaga ko na makita natin na nawa ay ito yung patuloy nating ipanalangin. Tunay na pagsuporta sa pagkilos upang ito ay higit na magkaroon ng kaganapan. Sapagkat ito ay conclusive po ay isang problema na matagal na. Hindi naman mawawala yung problema, pero ang tanong ay binibigyan ba natin ng solusyon? Binibigyan ba natin ng solusyon? So una, panalangin. Panalangin natin. At ipanalangin natin ang mga susunod na henerasyon na nawa ay magkaroon ng kaisipan na pumasok sa buhay ng asawa. Hindi na pala kailangan yung pag-inganyo sa pagpasok sa buhay ng asawa. Kahit hindi mo na sabihin, ang lahat ay palaging gustong mag-asawa. Pero bahagi yung kailangan natin ng pag-iinganyo sa mga nais ang pumasok sa buhay pagpapari. Sabi nga, siguro, one time, naikwento lang din naman sa akin. Kasi nabigla yung isang pare kasi nag-imbita siya. Kasi luminaryo. Yung tema rin ay yung tema ng Ebanghelyo natin. So sa kanyang pag-iinganyo, sinasabi niya yung mga benefits ng pagiging pare. Kailan nakabase siya sa material na katatayuan. Ay sabi nung mismong pare na nag-imbita, sabi niya, parang mali ata. Sapagkat, siguro, gawa ng gusto niyang siguro desperate. Nakikita niya na talagang kulang yung pare. Ay gusto niya siguro makainganyo ng mga magpapari, mga kabataan. Kaya ipinakita niya yung kasaganaan ng buhay na hindi naman liko sa unang pagbasa. Nandun yun, pero hindi yung dapat yun ang pinakapuno at dulo ng pagpapari. Ginamit niya lang mo yun para sana makainganyo, para pumasok sa mga tao ng buhay pagpapari. Pero hindi po yun. Hindi po yung material blessing. Higit sa lahat. Sapagkat makita natin yung kagandahan ng kalooban ng paghahandog ng sarili. At para po sa kaayusan ng ating kapakanan, para po sa ating paglago ng ating pananampalataya. So yun naman, idulog natin na manalangin tayo at kung sakali man na kung mayroong magpapari, wala ko tayo ngayong nagpapari. Ewan ko lang kung sa Kristal na kung nalumipan sa paking. Hindi ko lang kung alam kung natuloy siya. Wala akong balita kasi siya ay lumipat sa paking. Pero ngayon po, ay wala. Pero suportahan natin kung sakaling mayroon. Wala lang po tayong grupo. Kasi wala naman tayong
nagpapari, no? At wala na ho tayong sopar ng mga magulang pa ng pari na nasa parokya natin, no? Pero kung meron tinatawag na vocation committee, no? Yun yung nagnanais na suportahan yung mga gustong magpari para sa pagpapalago ng ministeryo ng pagpapari. Pangatlo, kung nakikita ninyo na ang inyong mga anak at mga apo ay may bukasyon, encourage nyo. Encourage nyo. Huwag niyong pilitin. Encourage lang ninyo. Bahagi ko yun. Ang isang napakahalagang pagkilos at nakita ko, yung pananampalataya ng mga magulang. Napakahalaga ko yun, yung pangangalaga ng mga magulang kung bakit may mga taong pumapasok sa buhay pagpapari. Dahil inihahandog nila yung kanilang mga anak hanggang doon sa pagpapari. So, pagkakataon, yung nanay ko si Pastor Religious sa tatay ko, ay yun yung bahagi. Sumuporta naman yung tatay ko, pero sabi nga natin, talagang ang nag-imbita sa akin, no? Ay yung nanay ko. Itinahayag baka gusto mo. So, kaya yun din po, no? Mga magulang, mga tito, tita, mga lolo at lola, no? Ay mabanggit nyo rin sa inyong mga anak, mga pamangkin, no? Mga apo, baka may nakikisit kayo, no? Ay anyayahan nyo sila, no? Baka tinatawag sila ng Diyos sa buhay na ito at nawa ay makapaghandog ng kanilang sarili sa harapan ng purong ikapal, no? Sapagkat kailangan natin mga nagpapari. At sana po ay mismong manggaling sa sarili nating bayan, sarili nating barangay, o lalong-lalo na sa sarili nating angkan.